Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. I sometimes think maybe this is all a bad dream. That she's over there and she's happy, and then I know she's not. Maybe she is happy now. She loved this man and she was willing to put her life on the line for him. I asked her, is your life worth dying over this man? And she said she believed it was. Ang buhay ni Jassy ay nagsisimula pa lamang. Sa edad ng 25 ay marami siyang mga pangarap, pero isang araw ay natapos ang lahat dahil pinakasalan niya ang isang mahirap na lalaki. Magsisimula ang kwento natin ngayon sa lugar sa labas ng Vancouver. Kung makikita mo ang video na ito ay sasabihin mo na nasa India ka, pero ang nakikita mo ay isang lugar sa probinsya ng British Columbia sa Canada. Dito mo matatagpuan ang pinakamalaking populasyon ng mga Sikhs sa buong Canada. Noong August 4, 1975, ipinanganak dito si Jassy Sidhu. Ang lugar na kanyang kinalakihan ay napapaligiran ng maraming blueberry fields na pagmamayari ng kanyang mayamang tiyuhin na si Surjit Singh Badesha. Dahil sa yaman at impluensya, ito din ang itinuturing na pinakamakapangyarihan na tao sa kanilang buong angkan. Ayon sa nakakakilala kay Jassy, isa siyang tahimik, mabait at mabuting estudyante. Pangarap niya maging isang beautician kaya nag-aral siya sa isang beauty school malapit sa kanilang compound. Nagbakasyon ang kanilang buong pamilya sa India noong December 1994 at dito niya nakilala ang isang mahirap na rickshaw driver na si Sukhwinder Singh Sidhu o Mithu kung tawagin ng mga malalapit sa kanya. Nahulog ang kanyang loob sa binata pero alam ni Jassy na dahil sa estado ng buhay nito at mahirap lang ang pamilya ni Mithu ay hindi ito magugustuhan ng kanyang tiyuhin para sa kanya. Kaya nagdesisyon sila na itago ang kanilang relasyon. Itinago nilang dalawa ang kanilang relasyon kahit nang makabalik na sa Canada si Jassy. Ayon sa guro niya sa beauty salon ay sinabi sa kanya ni Jassy na pag nalaman ng kanyang pamilya ang ugnayan nito kay Mithu ay papatayin siya ng mga ito. Pero kahit alam niya ang panganib ng pakikipagrelasyon sa binata ay nagkaroon sila ng isang long-distance relationship ng 4 na taon. Pero ang hindi niya alam, noong 20 taong gulang pa lamang siya ay nakapili at napagkasundoan na pala ng kanyang tiyuhin ang tao na dapat niyang pakasalan. Ipinasok siya nito sa isang arranged marriage kung saan isa sa mga business partners ng kanyang tiyuhin ang kanyang magiging asawa. Ang lalaki ay 63 taong gulang at 40 taong gulang ang tanda nito sa kanya. At dahil sa takot na seryoso ang kanyang tiyuhin, nakumbinsi niya ang kanyang ina na umuwi ulit sa pangalawang pagkakataon sa India. Pero ang totoo talaga ay gusto niyang makasama ang kanyang kasintahan. Nang makarating sila sa India, nagkita ang dalawa at sekreto silang nagpakasal noong 1999. At kahit bumalik na sa Canada si Jassy ay patuloy silang nagsusulatan at pinapadalhan nito ng pera ang kanyang asawa sa India. Isa sa mga plano ni Jassy ay kuhanin si Mithu sa Canada para makasama niya ito at bumuo ng isang pamilya. Pero hindi nagtagal ay nabunyag ang kanilang sekreto. Sa galit ng kanyang ina at tiyuhin ay ikinulong nila ito sa kanyang kwarto at hindi siya pwedeng lumabas o makapagkita sa ibang tao o pumunta sa kanyang trabaho. Ayon sa isa nitong pinsan ay binugbog si Jassy ng kanyang sariling ina. Isang gabi sa tulong ng isa niyang tiyahin ay nakatakas siya sa kanilang compound at naglakad ito ng 45 minuto para makarating sa police station. Nang makarating siya sa police station ay humingi siya ng tulong sa mga ito at nakausap niya ang mga pulis pero tumanggi sila na masangkot dahil para sa kanila ito ay issue ng kanilang tradisyon at hindi nila ito saklaw. Kahit sinabi ni Jassy na delikado ang kanyang buhay sa Canada at buhay ng kanyang asawa sa India dahil makapangyarihan ang kanyang tiyuhin, ay tumanggi pa rin ang mga pulis na masangkot. Kalaunan, isang court document ang lumutang at ang sinabi ng mga pulis sa kanya, and I quote, "There was not much we felt we could do in Canada at that time."
Dahil sa walang tulong na natanggap si Jassy galing sa mga kapulisan, lumipad ito patungong India sa takot na baka may mangyaring masama sa kanyang asawa. Ayon sa salaysay ng isa sa kanyang mga pinsan ay nang malaman ng ina ni Jassy na pumunta ito sa India ay kumanta ito habang umiiyak at sinabi nito na dinungisan ni Jassy ang karangalan at pangalan ng buong pamilya. Sinabi din ito na hindi sila papayag na mapangasawa nito ang isang lalaki na galing sa mahirap na pamilya. Isinigaw nito na sila ay makapangyarihan na pamilya sa India at kaya nilang gawin anuman ang kanilang gustuhin. Idinagdag din ito na sinabi din ng ina ni Jassy na ang pagpunta nito sa India ay ang hudyat ng kanyang katapusan. Nang parehong araw na lumipad si Jassy papuntang India ay ang parehong araw kung kailan ang kanyang tiyuhin na si Surjit Singh Badesha ay kinontak ang kanyang kaibigan na si Darshan Singh sa India. Ayon sa phone records ay lagi nitong tinatawagan ang kaibigan sa India ng napakaraming beses hanggang sa uling araw na siya ay nakitang buhay. Noong June 8, 2004, ang 25 taong gulang na si Jassy at kanyang asawa na si Mithu ay pupunta sa bahay ng kanyang tiyuhin nang sila ay atakihin. Ayon sa salaysay ni Mithu ay pinaligiran at inatakit silang mag-asawa ng mga di kilalang mga kalalakihan at hinampas sila ng mga ito ng golf club. Nakatanggap si Mithu ng matinding pambubugbog bago ito mawala ng malay. Matapos ito ay dinala ng mga kalalakihan si Jassy. Kinaumagahan ay nakita ang walang buhay na katawan ni Jassy sa isang kanal ilang kilometro ang layo kung saan sila dinampot at ang leeg nito ay nilaslas. Ang kanyang asawa naman ay nag-agaw buhay sa ospital pero nakarecover din ito. Nang makarating ang masamang balita sa Canada ay ikinagulat ito ng kanyang mga kaibigan pero agad silang nagsuspecha lalo na ang kanyang instructor sa beauty salon na may kinalaman ang kanyang tiyuhin at sariling ina sa nangyari. Hindi nag-imbestiga ang kapulisan sa Canada dahil para sa kanila ay hindi sakop o saklaw ng batas ang nangyari kay Jassy dahil ito ay nangyari sa India. Pero ayon sa isang investigative reporter na nag-cover sa nangyari, ang sitwasyon sa kaso ni Jassy ay sakop o parte ng batas na makikita sa Section 465 ng Criminal Code of Conduct. Klaro sa batas na ito na kapag ang sabuatan para pumatay o conspiracy to commit murder ay nagsimula o nabuo sa Canada, kahit sang dako pa ng mundo nangyari ang krimen, ay dapat itong imbestigahan ng mga pulis sa Canada. Kung hindi agad umaksyon ng mga pulis sa Canada, ay mabilis naman na nag-imbestiga ang mga kapulisan sa India. Ilang araw makalipas makita ang katawan ni Jassy sa kanal ay naaresto ng mga pulis ang 11 kalalakihan. Ang iba sa kanila ay umamin agad na sila ang gumawa ng krimen. Inamin din nila na pinadalhan sila ng $50,000 Canadian na pinadala ng tiyuhin ni Jassy mula Canada. Di umano ay binuo ng tiyuhin nito ang plano sa Canada at inaksyonan naman ito ng kanyang kaibigan sa India. Ikinulong silang lahat kasama ang kaibigan ng tiyuhin ni Jassy habang naghihintay sila ng kanilang paglilitis. Ilang buwan ang lumipas at sa Canada naman ay nag-iba ang istorya ng mga kapulisan at binago nila ang kanilang salaysay. Kinilala nila na ang plano ay ginawa sa Canada kaya sinimulan nila ang isang investigasyon sa nangyari kay Jassy. Pero kahit may probable cause na kasuhan ang nanay at tiyuhin nito sa pagplano ng pagpatay sa kanya, ay walang abogado ang kumuha ng kaso kaya ang mga ito ay malaya at nagpapatuloy sa kanilang buhay na parang walang nangyari. Habang walang nangyayari sa kaso sa Canada, ay tuloy naman ang paghahalungkat ng mga investigador sa nangyari kay Jassy sa India. Isang ebidensya ang kanilang nakuha, isang facts kung saan galing ito mismo kay Jassy, ilang araw bago siya mamatay. Ayon sa dokumento ay humihingi ito ng tulong sa mga pulis dahil sa takot na baka may mangyaring masama sa kanya at kay Mithu dahil sa pwedeng gawin ng kanyang maimpluwensyang pamilya. Pero kahit may mga lumulutang na ebidensya ay wala pa rin nangyayari sa kaso sa Canada kaya ang principal ni Jassy kung saan ito gumraduate ng high school ay nagsimulang sumulat sa Foreign Affairs Department para humingi ng tulong. Sumulat din siya sa Members of Parliament, Cabinet Ministry sa Ottawa at British Columbia at sa mga kapulisan mismo. Pero dumaan ang 11 taon at hindi umusad ang kaso sa Canada. Habang naghihintay ng paglilitis ang mga nadampot na mga kalalakihan, ay meron ulit na diskubre na ebidensya ang mga pulis sa India kung saan magsasangkot sa pamilya ni Jassy sa pagpatay sa kanya. Napasakamay nila ang mga cellphone records sa pagitan ng tiyuhin ni Jassy sa Canada at 3 suspects sa Punjab na sina Joginder Singh, isang dating korap na pulis,
si Anil Kumar na naglaslas sa leeg ni Jassy, at ang kaibigan ng kanyang tiyuhin na si Darshan Singh. Isang buwan bago ang pagpatay ay merong 147 na tawag sa pagitan ng 4 at 70 dito ay sa pagitan ng tiyuhin ni Jassy at ni Darshan Singh. 12 dito ay tawag noong gabi na pinaslang ang dalaga. 5 taon ang lumipas matapos mamatay ni Jassy ay malaya pa rin at pinagpapatuloy ng kanyang ina at tiyuhin ang kanilang buhay na parang walang nangyari sa Canada. How do you explain that? Thanks for you. I have no what you call. Between you and the man who is still in jail because he is believed to be the man who 40 phone calls. Can you give us any plausible explanation? I don't know anything. Well, you know something. You made those phone calls or received them. I am sorry. He approached Jassy's mother at her work. Mrs. Sidhu? I'm with CBC Television. Can I talk to you? Can I talk to you about what they're alleging? Can you talk to me, please? Pansamantalang nakalaya ang mga kalalakihan na naaresto sa pagpatay kay Jassy dahil nagpiyansa ang mga ito. Ang asawa naman niya na si Mithu ay nakarecover at bumalik sa kanyang bayan pero inaresto agad ito ng mga kapulisan matapos itong akusahan ng isang babae ng paggagahasa. Isang publisher ang nakapukaw sa pinagdadaanan ni Mithu at ang nangyari kay Jassy. Matapos niya itong bisitahin sa kulungan sa India ay nag-hire ito ng isang abogado at isang investigador para mapatunayan na si Mithu ay inosente at ang mga akusasyon na ito ay galing sa pamilya ng kanyang namayapang asawa. Noong October 2005, nagsimula ang paglilitis sa mga akusado ng pumatay kay Jassy at sila ay napatunayan na guilty at makukulong sila ng panghabang buhay. Sa kaso naman ni Mithu ay nagkaroon ng breakthrough ang investigasyon sa kaso niya at napatunayan base sa DNA at forensics na hindi siya ang gumahasa sa dalaga. Ang dalaga na nag-akusa kay Mithu ay umamin sa korte na ang kanyang pamilya ay binayaran para magsinungaling ni Darshan Singh. Dahil dito ay na-dismissed ang kaso at noong 2009 ay nakalaya si Mithu. Pero 11 taon matapos ang karumal-dumal na pagpaslang kay Jassy ay merong isang tao ang nagtip sa isang reporter na ang kanang kamay at alipores ng tiyuhin ni Jassy na si Darshan Singh na dapat nakakulong sa India ay nakitang malaya at nasa Canada. Naninirahan ito sa Maple Ridge kung saan naninirahan ang angkan ni Jassy. Ang publisher na tumulong kay Mithu ay hindi nagulat sa korupsyon at tiwaling sistema sa India. Lumipas ang 2 taon ay hindi pa rin umuusad ang kaso sa Canada hanggang noong January 6, 2012, inaresto ng mga pulis sa Canada ang ina at tiyuhin ni Jassy na pinaghihinalaan na utak ng pagpatay sa kanya. At noong taong 2019, dahil sa extradition treaty sa pagitan ng Canada at India, ay naiuwi ang dalawa sa India para malitis. Magpahanggang ngayon, kahit mahigit 2 dekada na ang lumipas matapos ang pagpaslang kay Jassy ay hindi pa rin nagsisimula ang paglilitis sa kanyang tiyuhin at ina. Magpahanggang ngayon ay naghihintay pa rin ng hustisya ang mga tao para kay Jassy.